Ayun, so, tuloy natin yung discussion 'no. Sabihin natin tanggalin na natin yung ano 'no, yung timber kasi wala namang timber. Tinanggal na nga yun sa'min, eh. So, ayun, hindi na siya, kasama sa courses namin sa structural. Okey, bakit? Kasi bihira ang gumagamit ng timber dito sa lugar natin. Ang timber ginagamit mo lang pang ano, pang formworks 'no, o lumber. Pero yung structural member hindi 'no, kasi una, Ah, mas uso dito siguro culture din 'no, yung nakasanayan. So, another is mahirap mag-procure siguro kasi medyo limited yung timber natin dito 'no. Unlike sa ibang bansa, for example sa US 'no, sabi nung boss namin, dun sa kanila sa Texas, hindi uso yung mga concrete, hindi uso yung mga steel, ang bahay nila dun puro timber. Okey, bakit? Kasi yung timber dun parang root crops lang daw, sobrang bilis tumubo, sobrang dami. Tapos yun nga, hindi sila natatakot na 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 halimbawa mag-renovate kasi timber lang, eh. Kapagka magpapalit ka ng parte, kumbaga, hindi siya tulad ng, concrete na rigidly connected sa isa't isa. Kapagka halimbawa ka magre-renovate ka ta's may gagalawin kang, poste or biga, medyo medyo, complicated. Okey, pero kapagka mga timber madali lang yun kasi yung joint nun ano lang yun, pako-pako lang, 'di ba? Usually mga pin lang yung connection. Okey, and sa kanila kasi strict sila dun sa requirement na kapag pinutol kang puno papalitan mo ng 4 or 3 yata. Kaya nangyari sa side nila at least area nila, 'di ba, siyempre malaki yung lugar nila, pero bukod dun sobrang laki ng area nila na puwedeng pag-harvestan. Okey, so, since gano'n yung nila, yung uso sa kanila and yun yung maraming kumbaga abundant yung material sa kanila, yun yung ginagamit nila. Okey, tapos nagulat nga siya, eh, diyan po sa parang siyempre English sabi niya 'no, Amerikano yun. Pero parang pero yung thought ng sabi niya parang puro concrete diyan kasi dito meron lang concrete sa city, parang gano'n. Sa city tsaka sa pundasyon. Yung mga concrete structure sa kanila sa city lang nakikita 'no. So siyempre baliktad iba-iba, okey. And again sa setup natin, bihira tayong gumamit ng gano'n. Kung gagamit ka man ng gano'n hindi siya usually, siguro sa probinsya mga gawa-gawa nila tito mo, yung mga dating bahay o kaya tawag dito, mga architectural. Halimbawa gagawa ka ng yung entrance 'no, kunyari gusto mo ng wood frame na para may ba, ewan ko, kayo may alam nun, eh, mga design-design niya 'no, may mga team gano'n or whatever. So dun natin siya ginagamit usually, pero structural member, hindi masyado. Okay, so tatanggalin na natin yun. So magfo-focus tayo sa, steel, tapos na tayo sa tension, next natin compression, tapos flexure. Then sa finals natin or rather sa module 3 natin co-cover natin yung mga connections, mga basic, mga base plates, gano'n lang, base plates tapos paano kino-connect yung, beam to column, yung mga basic lang 'no. Yan, so sige proceed tayo compression members. Okay, so dito again kung makita mo dito nakalagay C136, bakit 136 yan kasi pang CE yan. Pero ganyan din naman sa RK 'no, hindi ko lang mabago yung pangalan. Iba na yung pangalan niya mamaya. Okey, yung coverage is parehas lang kaya hindi mo mahanap. Siguro ang gawin na natin medyo mas madali yung exam niyo kumpara sa kanila. Okey, pero sa coverage kasi mamaya makita mo marami akong sabihin diyan pero konti lang yan 'no, sa-summarize lang natin yan. May summary siya na sobrang dali lang. Okey, so basically lang yun, 3 steps lang yun, eh, 3 steps na yung pag-solve nito. Okey, lang, kwentuhan lang natin ng konti. Okey, ano yung mga compression members 'no? Compression members are structural elements that are subjected to actual compressive forces 'no. So ano yun, ibig sabihin nun halimbawa ito yung column mo, okey, yung actual compressive force is ito yung longitudinal axis, going to the longitudinal axis na nakapatong. Okey, kapagka gano'n daw sabi stress is force over area lang, nakalagay dun. Okey, this ideal state is never achieved, sabi hindi nangyayari yun, bakit? Kasi in some cases 'no, or actually in all cases, meron laging eccentricity. For example, ito yung column, ta's ito yung beam, ikakabit mo ganyan. 'Di ba ang expectation natin yung itong column susuportahan niya yung beam. Pero yung connection ng beam 'di ba, yung vertical load sa beam saan nako-connect? 'Di ba sa face lang naman ng column? Hindi naman siya nakalagay dun sa loob, eh. Hindi naman tumatago sa loob yun 'di ba? So, ibig sabihin kapagka nakaganyan yan, yung load niya nandun sa face ng column. Para ma-resist niyo yun ng P over A lang, 'di ba, yung stress is P over A, yung force dapat nasa gitna ng column. Eh, hindi gano'n yung nangyari, 'di ba? Kung may gano'n, ibig sabihin may distance yung vertical load mo doon sa center ng column mo. Kung may distance, anong meron, 'di ba? Force times distance merong
moment. Tanda mo, magkakaroon ng moment. Eh, hindi naman ganun ang ginagawa natin, di ba? So, kailangan may account natin yung moment na yun. Pero sabi din natin, hindi natin kinakalculate yun, no? Kasi ang hassle nun, every connection, kukumputin mo yun. Di ba? Eh, paano pag nagbago yung column mo? Di ba? Paano pag nagbago yung connection? Siyempre, magbabago na naman yung yung distance na yun. Okay, so ang nangyari, instead na i-calculate natin specifically yung accidental moment, kaya natin siya tinawag na accidental kasi hindi naman siya intended. No, accidental lang. No, nagkataon na nandoon dahil sa way ng pag-connect mo. Okay, pero hindi natin intended na magkaroon ng ganun. Okay, sabi, magkakaroon ng secondary, kaya sabi dito magkakaroon ng bending, pero sabi secondary lang yun. Ngayon, yung mga secondary na yan, hindi na natin siya kinocompute. Okay, pero para may account natin yun, binabawasan natin ng capacity yung column. Okay, halimbawa, instead na 100% yung capacity niya, bawasan natin ng konti. 87%, mga ganun. Okay, mamaya makikita natin kung anong number yung ginamit, no? So as we shall see, the AISC specification equations for compression member strength will account for this accidental eccentricity. Okay, accidental eccentricity yung nagkakos ng accidental moments, no? Okay, so the most common type of compression member occurring in buildings and bridges is called the column, or is the column, sabi. A vertical member whose primary function is to support vertical loads. In many cases, sabi natin, ang column ay hindi lang basta column. Ang column ay nagkikarry din ng moment. Okay, pagdating sa steel design, ang mga members ay medyo loose yung term. Okay, ano ibig sabihin nun? Halimbawa, column siya, pero siya ay nagbe-bend din dahil may moment. So, ang term natin sa kanya ay beam column. Okay, kasi basta nagbe-bend, tawag natin ay beam, basta compression, pwede mong tawagin column, pero minsan may mas proper term struts, no? Pero again, ang column na nagbe-bend, ang tawag natin sa kanya ay beam column. Okay? And so compression members are usually are also used in process and as components of the bracing systems. Okay, smaller compression members na hindi column, ang tawag sa kanila ay struts. Okay, in many small structures, column axial forces can be easily computed from the reactions of the beams. No, kung nalala mo yung beams mo, di ba? Yung ginagawa mo, di ba, simply supported, distributed load, reaction. Yung reaction na yun yung pupunta sa column mo. Okay, sabi dito, beams that they support or computed directly from floor or roof loads. Kung naalala mo sa struct mo, sa AR135, ano ko lang, may ganun example na halimbawa, sabihin, may column-column, okay, ito yung mga spacing nila. Okay, tapos ang floor load mo is say 1 kPa. Di ba? Ano daw yung load ng area ng column? Di ba? Naalala mo yung may tributary lang. Multiply mo yung tributary area sa load, sa floor load, tapos magiging force, yun yung sinasabi niya. Pwedeng ganun yung calculation mo. Okay, this is possible if the member connections do not transfer moment. Okay, ibig sabihin, ito, idealize ito. Ibig sabihin, yung beam to beam mo dito ay, kung hindi siya nagtatransfer ng moment, anong support condition nun? Di ba, beam? Hindi pwedeng fix kasi fix may support eh. Di ba, may moment support. Kung wala siyang moment sa ends, anong tawag sa kanya? Alala mo, simply supported. Pero sa tunay na buhay, sabi natin, nangyayari ba yung simply supported? Minsan, di ba? Pero mas madalas hindi, lalo na kung ganito yung structure. Di ba? Nangyayari yung simple supported, halimbawa, meron kang column, beam, di ba? Tapos, hindi ka naka-moment frame, ibig sabihin ito ay naka-release. Ibig sabihin na naka-release, wala siyang moment na tinatransfer sa ends. Kung naka-release to, syempre, imagine mo kung naka-release to mga to. Imagine mo, syempre, gumawa ka ng, di ba, yung model, yung mga miniature. Gumamit ka ba ng popsicle sticks dati? May thumbtacks. Ginamit niya ba siyang thumbtacks? Hindi. So imagine mo na ng popsicle sticks. Tapos, dalawang popsicle sticks. Okay, connect mo ng thumbtacks. Kapag may thumbtacks yan, di ba, umiikot yan. Pin connection ang tawag doon. Ibig sabihin nun, hindi mo siya matatanggal pa ganun. Okay, may resistance, may thumbtacks eh. Pero umiikot siya. Yun yung pin. Okay, ano yung fix? Yung fix is, halimbawa, inikutan mo siya ng sobrang daming glue. Diba? Provided na matibay yung glue mo, diba? Hindi mo siya makapaikot. Hindi mo siya makapaikot, hindi mo rin siya mahihila. Yeah. So meron siyang resistance in all degrees of freedom. Okay? So ngayon, kung ito nakatamtas, imagine mo, kunyari, ganyan lang siya. Tapos ito, syempre, nakasupport ito. Okay? Tingin mo, kapag ito, ginanon ko, okay, kunyari ito, tinulak ko pa ganun, mariretain ba niya yung shape na yan? Hindi, di ba? Ang mangyari niyan kapag ito, di ba, nakatamtax lang yan, di ba? Ang mangyari, gaganon lang yan, di ba? Hindi niya mariretain yung shape niya. Unlike kapag ka-fixed yan, okay, ang mangyari niyan, pwedeng mag-deform siya, di ba? Pero mariretain niya yung 90 degree dito kasi nga, may resistance kayo. Okay, so yun yung moment connection tsaka pin connection. Okay, ang pin connection walang resistance. Okay, kapag may bracing system tayo, ang ginagawa natin, ito,
Lalagyan natin ng pag-ganon. Okay, eto ngayon yung kukontra doon sa deformation ng frame mo. Okay, yun yung magre-resist ng deformation. So ito iba, naka-pin, ito naka-fixed. Ito yung simply supported pag may mga ganyan. Pero kapag wala kang mga braces, di ba? Dapat lahat to puro moment connected. Eh dito may nakikita ka bang braces dito? Di ba wala? Okay. Ang capacity niyan or rather tawag dito, ang stability ng structure natin nakadepende sa joints niya. Naka-fix yung mga yan. Okay, fixed ends yung mga yan. Okay? So, kung naka-fixed ends, so sabihin, yung pinag-aralan mo sa strap, hindi pwede. Oh, hindi to gagamitin. Okay, ano ibig sabihin? Yung mga tinuro sa inyo, ano lang yung guni-guni. So, hindi naman. Ano naman, realistic naman. Pero, ang gusto natin sabihin is that hindi siya enough, para may apply mo sa real world, no. Siguro tensiometer gano'n o kaya idea, no, parang idea lang na alam mo na etong load ng column ay nanggagaling sa tributary niya. Pero yung exact load ay marami pang pinagdadaanan yan. Okay, hindi siya simpleng gano'n eh. Okay, yun yung point na sinasabi natin. Okay, so hindi siya basta simple. Kahit nga CE kapag yung CE, mga students ko, kapag nagdi-discuss kami ng design, lagi ko sinasabi sa kanila na pagka-graduate, huwag munang mag-design. Okay? Kailangan, kung gusto mo maging designer, mag-experience ka muna as designer. Okay? Kasi yung iba, kala nila pag nakapasa na sila sa board, okay na, kaya na nila. Which is kaya naman, maggawa ka ng bahay na bungalow, ganyan, hindi na babagsak yun eh. Di ba? Pero yung mga 3-story, 5-story, di ba? So, lagi natin sinasabi, hindi enough. Sobrang dami ng additional concepts na hindi mo matututunan sa college. Okay, so yun, ang problema natin yung system mismo eh, no? So, hindi na yung, kasi ang hirap talaga, hindi mo siya mapagkakasya sa 5 years, 4 years, mahirap. Anyway, ayun na, ano point natin dito? So, pwede lang daw yung kapag walang transfer ng moment, lagi naman tayo naka-rigid frame dito, no? So, ibig sabihin, hindi siya kasing simple ng ganun. Okay, so for columns in rigid frames, which is katulad ito rigid frame to, hindi nga lang steel. Okay, ano lang siya, concrete. Okay, pero kung rigid frame siya, sabi merong calculable bending moments as well as axial forces and the frame analysis is necessary. Okay, yung columns natin sa tunay na buhay, bukod sa vertical loads, meron din yung mga moments and yung mga yon ay kino-consider natin. Okay, ito ang pag-uusapan natin dito is pure axial. Okay, so ito ay mag-work kung purely axial yung column natin, kung hindi, sabihin, hindi pwede. Yeah, may additional procedures pa. Okay, sabi dito, the ASC specification provides for 3 methods of analysis to obtain the actual forces and bending moments in the members of a rigid frame. May 3 methods. Okay, mamaya discuss natin yung mga. Okay, column theory, ano sabi dito? Okay, imagine mo raw, meron kang column. Okay, ang column mo ay very slender, katulad nito. No? Kapag kayong column, lagyan mo ng load sa taas, di ba, papatungan mo siya, ano mangyari? Dadating yung point na yung load ay masyado ng malaki na ang mangyari, magkakaroon ka ng bending. Okay, ang tawag sa bending because of compression forces ay buckling. Okay, ang tawag sa bending due to compression ay buckling. Ay nakalagay dyan. Sabi pag nilagyan natin siyang load, it will ultimately be large enough to cause the member to become unstable, no, and assume the shape indicated. Okay, ano yun? Yun yung yung buckled shape niya. Okay, the member is said to have buckled and a corresponding load. Yung load na nag-cause ng buckling, yung value na yon ang tawag natin ay critical buckling load. Logical naman, di ba? Siyempre, yung load na nag-cause ng buckling is the buckling load. Okay. If the member is stockier, halimbawa mas maliit siya, katulad ito, mas stocky. Kapag ito, i-compress ko ng ganyan, hindi siya nagbe-bend eh, di ba? Kasi mas mataba ito kumpara sa length niya. Kung ikukumpara mo dito, tingnan mo naman yung dimension niya, di ba? Versus the length niya. Okay, ito yung stocky member, di ba? Kahit pilitin natin, di ba? So, kung mag-fail man ito, if ever, kunyari, patungan na natin ng sobrang laki, di ba? Padaanan natin sa sasakyan mo. So, mangyari, unlikely na mag-buckle siya. Ang pwedeng mangyari dito is, I mean, hindi natin sigurado, depende sa compute natin. No? Pero depende, di ba? Kapag mas maliit pa, halimbawa ito na lang, ito. Di ba? Pag ito, lagyan mo ng load, di ba? Mas stocky ito kumpara sa ganito, di ba? Mas stocky kasi yun, yan. Okay. Ito, pag mag-fail man to, di ba? Probably ang mangyari niyan, madudurog yan. Hindi siya magbabakal, madudurog. Di ba? Ang tawag doon ay, sabi dito, compression yielding. Okay, for extremely stocky members, failure may occur by compressive yielding rather than buckling. Okay, prior to failure, the compressive stress will be uniform over the cross section at any point along the length, whether the failure is by yielding or by buckling.
Okay, the load at which buckling occurs is a function of the slenderness. Ang sinasabi nun, pag mas slender ang column mo, mas madali siya mag-fail. Sabi yun, di ba? And so the load is, sabi, quite small. Ano yung sabihin nun? Maliit lang yung load na kailangan mo para mag-buckle yung slender members. Parang ito, di ba? Ito todo ko na, di ba? Wala eh, hindi kaya. Pero ito, tingnan mo, konting ganun lang. Diba? Ibabakal agad siya. Diba? Isasabi natin dito na. Yan. Okay, so ganun na. Yun yung pinaka-idea. No? Ngayon, tanong, paano mo computing yung load? Okay, so meron tayong formula dito. Sabi dito, this is the critical buckling load, no? Pi squared EI over L squared, no? And ito ay na-discover ni Leonard Euler. Okay? And so this remarkable relationship was first formulated by Swiss mathematician Leonard Euler and published in 1759. Okay, the critical buckling load is sometimes referred to as the Euler load or the Euler buckling load. Na Euler ang base dyan, no? Hindi siya Euler. Euler. Okay? And so ito yung formula, no? Pi squared di over L squared. Pero usually kasi, hindi tayo concerned, no? Or hindi sa ating given yung I nung section, no? Hindi tayo given ng ano niya, na yung I, di ba? So, hindi mo alam eh. Okay, pero kaya mong computin yung stress, ano niya, using the slenderness ratio. I mean, syempre, minsan given, minsan hindi. Pero ang point is, usually hindi tayo concerned sa value mismo. Hindi yun yung gusto natin computin agad. Ang gusto nating malaman is yung stress, no? Yung stress na kaya niya makuha, tapos pag nakuha mo na yung stress, kukunin mo na yung area, tapos multiply mo lang, di ba? So, meron ka ng force. Stress times area is a force, tama ba? Point load. Okay? So ito daw yun. The pi squared di over L squared is equal to, paano daw? Para daw siya maging area, para siya maging stress, di ba? So pi squared EI over L squared. Tapos di-divide daw siya ng 8. Yan ang nangyari niyan. Medyo bumulo lalo. Okay. Bukod doon, meron kasi ditong property na gusto tayong palabasin. Yun yung magiging referent. Okay? So naalala mo yung slenderness ratio? Ito, palabasin natin dito. No? Kung naalala mo sa ano mo, sa tawag dito. Naalala mo sa neck mo, tanda mo yung yung moment of inertia. Diba? Yung moment of inertia, sabi, moment of inertia is plus AD squared, naalala mo. Ito yung centroidal moment of inertia, tapos kung ito-transfer mo siya, kunyari, nandito siya, tapos ilipat mo sa ibang axis, di ba? Meron kang plus AD squared. Ang tawag dyan is second moment of inertia. Okay, gamitin natin to, equate natin to. Yung inertia daw, di ba? Yung second moment of inertia is AD squared. Okay, in this case, yung distance na yun ay yun yung tinatawag natin na radius of acceleration. Okay, I squared. Di ba? If we want to determine the slenderness ratio, kailangan nating makakuha ng relationship nung I, yung I, sabi, tsaka nung R. So, anong relation na meron tayo? Ito yun, yung AR squared, no? If hindi yung AD squared, no? In this case nga lang, yung distance is equal to the radius of acceleration. Okay, so kung ito, ipa-plug in mo dito, di ba, anong mangyayari dyan? Magiging pi squared, AR squared, di ba? Over the L squared A, mag-cancel yung A, magiging, pi squared, yeah. Pi squared, R squared over L squared. Sabi mo, di ba alam mo na kunyari, nasa denominator siya, sa denominator. Pag nasa denominator, tapos denominator siya ng denominator, ano mangyayari? Di ba napupunta siya sa numerator? Balikan mo lang. Nasa numerator siya ngayon, ilagay mo siya sa denominator. Kung mapupunta siya sa denominator, dapat nandun siya sa denominator ng denominator. Wow. So ito, binaba natin. Kaya nangyayari na ganun. Naging L over R squared yung denominator mo. Okay, ngayon, yung L over R squared na yan yung tinatawag natin na slenderness ratio. Yan yung reference natin na magsasabi kung ganong kalaki o ganong kaliit yung magiging stress mo. Okay? And so, makita natin denominator, no? Anong ibig sabihin kapag mas malaki ang denominator? Ano mangyayari sa total value ng FCR mo? Mas malaki ang denominator, di ba? Inversely proportional. Pag nilakihan mo denominator, ano mangyayari sa overall value? Lalaki or liliit? Liliit, tama. Mas malaki denominator, mas maliit yung total value. Ano ibig sabihin nun? Mas malaking slenderness ratio na nasa denominator, mas maliit yung stress. Maganda ba yun? Mas maganda, maliit yung stress, di ba? Pero yung stress na pinag-uusapan kasi dito, iba. Yung stress na ito yung capacity niya. Mas maliit na stress capacity, ano ibig sabihin? Mas madali siyang mag-fail.
So, hindi laging mataas na stress, pangit, maliit na stress. Hindi. Depende sa kung tinatanong. Kung stress ay capacity, mas maganda malaki, di ba? Pero kung stress ay yung load na nakukuha mo, di ba? Yung actual na na-experience niya, mas maganda, mas maliit. Okay, so lagi yung lalagyan ng idea, lagi yung lalagyan ng reasoning, yung mga pinag-aaralan nyo. No? Kasi hindi siya laging, basta lagi mas malaki, lagi mas maliit. Case to case, di ba? Madali na maintindihin eh. Kung capacity, gusto mo malaki, di ba? Capacity to eh. Di ba? Define mo to na ito yung stress na kailangan para mag-buckle. Kung mas maliit ito, mas maliit yung kailangan para mag-buckle. Eh di magbabakal siya na mas maaga, di ba? Kuha yung idea. Okay? So ayaw natin ng masyadong mataas ang slenderness ratio. Okay, buckling will take place as soon as the load reaches the value given by the equation. The column will become unstable about the principal axis corresponding to the largest slenderness ratio. Okay, yung R, naalala mo, yung R, kapag minanipulate mo to, sabi natin, di ba, I is equal to A R squared. Ang R is equal to the square root of I over A. Okay, nasabi dito, yung R mo, radius of gyration, is a function of the moment of inertia. Okay, analyze natin to Dito natin tingnan siguro. Okay, ito yung natin, FCR. Yung ganitong form. Nasa numerator, tama. Sa numerator, tama. Pag mas malaki yung R, ano mangyayari? Mas maganda o hindi? Capacity to di ba? Critical buckling stress. Mas mataas na R, ano mangyayari? Mas maganda o hindi? Numerator siya. Mas maganda. Okay, very good. Mas maganda. Okay, ngayon sa R, I over A, di ba? Square root of I over A. Meron kang dalawang axis. Meron kang IX, meron kang IY. Okay? So, kapag titingnan mo, IX, IY, mas malaki lagi yung IX. Bakit? At mas malaki ang IX? Kasi yung drawing niya, kapag pinipresent ang sections, ito yung standard itsura. Laging nandito yung width, laging nandito yung depth. Laging ito yung x-axis, laging ito yung y-axis. Tingin mo, sige, define muna natin. Ang moment of inertia is the resistance to bending. Mas malaki. Moment of inertia, mas mahirap i-bend. Tulad nito. Saan siya mas madaling i-bend? About x or about y? Ito yung x, di ba? Ang ibig sabihin ng about x is iikutin mo sa x. About x. About y, ito yung y, iikutin mo sa y. Mas madali ba siyang ikutin sa x? Mas madali siyang ikutin sa y? Obviously, sa y, di ba? So, mas malaki ang ix kaysa sa iy. Paano kinocompute yun? Naalala mo ba? Diba, sabi, I is equal to b h cubed over 12. Ito naman yun siya. B cubed h over 12, di ba? Sabi natin, para sila naman bh cube yan. Yung pinakaiba lang, kapag iy, diba? Kapag iy, ito yung b mo. Tama ba? Kasi ito yung h. Tama, kapag y. Kasi ito yung ano yung y eh. Diba? Ito yung width mo sa y, ito yung height mo sa y. Diba? Okay, so BH cube or BH cube over 12 lang parehas lang yan. Ang inga lang kapag y, dapat ito yung mo nakatagilid. Okay? So makita mo dito, di ba, laging mas maliit yung b kaysa sa h. So magkakaroon ka ng mas malaking I value kapag yung mas malaking value yung naka-cube. Logical naman, di ba? Lagyan natin number. Kunyari, 1 times 2 cube over 12 versus 1 times 2, 1 cube. Di ba? Ilan to? 2, 2, 2. So 8 over 12, di ba? Ito, maging yan sa 1 over 12. Siyempre, mas malaki ito. Di ba? Yung IX, yung IY. Di ba? Ako kanina sinasabi ko. Lagi mas malaki ang IX. Ngayon, papapiliin ka, capacity. Okay? Ano ang ipa-plug in mo doon sa R? Yung mas malaki or mas maliit? Anong mas critical? Di ba? Yung maunang mag-fail kasi capacity yan eh. Di ba? Kahit maabot niya, hindi niya maabot yung mas mataas na value, kung doon sa ikabilang direksyon, mag-fail na siya. Capacity yung pinag-uusapan, di ba? So, ang tanong, anong R ang gagamitin mo dito? Yung R na galing sa IX o yung R na galing sa IY? Doon sa ano mas critical? Mas maliit. Mas maliit. Capacity yung kinocompute mo eh. Ano ibig sabihin nun? Kapag kinompute mo kasi yan, pwede kang mag-plug in ng dalawang value. Isang RX, isang RY. Yung RX, syempre, galing sa IX. Yung RY, galing sa RY. IY pala. Kaya, RX galing sa IX, obviously. Diba? RY galing sa IY. Ngayon, ano dun yung mas critical? Di ba? May dalawang capacity. Meron kang capacity sa strong, meron kang capacity sa weak. Ano dun yung mag-govern? Capacity pinag-uusapan natin, yung mas maliit. Di ba?
Kasi hindi niya maabot yung malaking capacity kung magfe-fail siya do'n sa maliit. Tingnan mo 'to, 'di ba? Eto ba, maaabot ba niya yung ano, yung point na magbe-bend siya sa strong axis? Hindi, kasi kahit anong gawin mo, babagsak na siya sa weak, eh, 'di ba? 'Di ba nagbe-bend siya sa weak bago mangyari yung bending niya sa strong. Nakuha niyo? 'Pag capacity, ta's meron kang mga options, laging pipiliin yung mas maliit. Kasi do'n siya magfe-fail. Okey, yung sinasabi niya dito. Okey, lagi sa sabi dito, magfe-fail siya do'n sa principal axis corresponding to the largest slenderness ratio. Okey, sabi mo pipiliin mo yung mas maliit 'no? Puwede mo rin isipin slenderness ratio na nga lang, sige ito na slenderness ratio, L/R. Sabi natin, anong idea sa slenderness ratio? Mas malaki, mas maganda o pangit? Mas malaking slenderness, mas slender, mas maganda or pangit? Mas mas pangit, okey very good. Ayaw natin ng mas slender, 'di ba? Kasi ang slender ay nagba-buckle. Ang tanong, kailan lalaki 'to? Kailan lalaki ang slenderness ratio? 'Pag malaki yung R or 'pag maliit yung R? Denominator ang R. Kailan lalaki ang value? Malaki ang R or maliit yung R? 'Pag maliit yung R, very good. Lagi niyong ano yun, lagi niyong isipin sa gano'ng way, 'no, para alam niyo kung anong effect nung mga values doon sa overall na performance or sa overall na capacity na makukuha niyo 'no. Lagi niyong ano, lagi niyong alamin para kasi dadating yung point na ibibigay lahat sa'yo ng mga properties. Tapos alam mo yung formula, pero hindi mo alam kung asan dun sa dalawa yung pipiliin, 'di ba? Para magkaroon ka ng tamang decision making, dapat naintindihan mo ano yung implication ng malaking value at maliit na value. Kailan mo siya ginagamit. Okey, kaya ine-emphasize natin 'to, 'di ba? Siyempre puwede ko namang sabihin na, ito na lang gamitin mo, 'di ba? Pero mali yun, eh, 'di ba? 'Di ba dapat ang napa-practice ka yung pag-iisip, 'di ba? Hindi dapat alam mo lang yung solution, dapat alam mo bakit ganun yung solution, tama? Okey, so ang mangyayari dito, sabi mas critical siya dun sa malaking slenderness ratio, pipiliin mo yung maliit na R. Okey, kaya mamaya makikita mo diyan, nakalagay diyan, R din ang gagamitin natin 'no. Okey, ayan. So AW 12/50 is used as a column to support an axial compressive load of 145 kips. Okay, the length is 20 feet and the ends are pinned. Okay, without regard to resistance or load or resistance factors, investigate this member for stability. Ang tanong lang is, stable ba siya? Okay, ano ibig sabihin, ano ba siya, magba-buckle ba siya kung yan yung load or hindi? Okay, yun yung tanong niya. 'Di ba sabi natin ang buckling is an issue of instability. Hindi naman siya nag-fail, eh, 'di ba? Hindi naman siya nadurog, eh. 'Di ba ang compression members nagfe-fail by ano, dapat madudurog, eh, hindi nadurog, eh. Nag-fail siya by other means, 'di ba? Nag-fail siya by instability, unstable kasi nga yun siya nagba-buckle, 'no? So tingnan daw natin magba-buckle ba siya or hindi. So computein mo yung slenderness ratio, 'di ba? Pagkakuha mo ng slenderness ratio, i-plug in mo dun sa equation natin na PCR. Okay, para malaman mo kung ano yung capacity niya before siya mag-fail, okey? L/R, sabi natin yung R mo meron kang strong axis, meron kang weak axis. Okay, so kunyari given ka ng table, okay, you will use Ry kasi kinukuha mo yung capacity. Ang capacity ay critical 'pag mas maliit ang value. Mas maliit ang value niya 'pag malaki ang slenderness ratio at malaki ang slenderness ratio kung maliit yung R mo, nakukuha? Okey, balikan niyo yung gano'ng idea 'no. So, tandaan niyo yung ano, madali naman intindihin yan, eh, denominator, numerator. Imagine mo lang kung hindi ka sure mag-substitute ka, maggawa ka ng imaginary numbers tulad nito, 'di ba? Para malaman mo kung ano yung implication niya. Okey, pero kung na-master mo na yung ano, yung malaki, maliit, denominator, numerator, madali na lang siya. Okey, slenderness ratio niya is 20 over the R, okey? Pero ang R mo is naka-inches, so hindi siya compatible kasi yung length mo ay 20 feet. So, kailangan para silang inches 'no, unitless ang slenderness ratio. Ratio nga siya, eh, ratio lang. Okey, so 20 times 12 para maging inches, okey, over the ratio niya, radius of gyration, okey, which is 1.96 inches. Okey, so nakuha na natin 122.4, okey, so sabi ang capacity natin, sabi ni Euler is pi squared EA over the slenderness ratio squared, or basically puwedeng gawin mo, computein mo muna yung FCR, 'di ba? FCR is pi squared E over the slenderness ratio squared, tapos times mo ng area. So ito rin yun, parehas lang yan. Okay, ang E for the steel, okey, tandaan niyo is 29,000 KSI. Okay, that is a fixed number. Kita mo hindi binigay, okey, bakit? Kasi, nasa construction tayo, eh, 'di ba? So ano tayo, merong understanding na lahat tayo alam natin yung property ng steel na yun, okey? Kahit yun lang, okey? Yung property na yun na 29,000 KSI siya kung English, 200 MPa naman, 200,000 MPa kung metric.
Okay, so 100,000 MPa or 200 GPa. No? Kapag ka PSI, paano naman pag PSI? 29 times 10 times 1,000 mo lang yun, di ba? So magiging 29 million. No? Sabi mo. Ganun. Okay, and so yan, plug-in natin. So makita natin, no, lalabas is 278.9 kips. Yun yung load na kailangan para siya ay mag-buckle. Ang load niya is 145. Magbabakal ba siya or hindi? Hindi, kasi yung capacity niya is 200 plus. Ang load niya is 145 lang, tama? So, logical naman, di ba? Hindi naman siya mahirap. So, ganun lang, di ba? So, mas malaki load, mas malaki yung capacity kaysa sa loading, okay siya. Adequate. Okay, sabi dito, meron daw siyang factor of safety na 1.92. Okay, ito hindi kailangan ito. Pinakita lang natin. Ano ibig sabihin nun? Sinasabi niya lang na yung capacity niya is halos doble pa ng load. No? So, ano ba? Sobrang laki pa ng tawag dito, ng kaya niyang gawin. Okay? Ngayon, ang problema, okay, sabi, early researchers soon found that Euler's equation did not give reliable results for stocky or slender members. Okay, nalala mo tong curve na ito, di ba? Yung may curve na ito, ganun. Diretso, tapos biglang magka-curve, tapos gaganan. Okay. So sabi, kapag stocky daw siya, ano nga sabi natin sa stocky members, malamang bumabakal o hindi? Di ba hindi masyado? Kasi nga stocky nga siya, kabaliktad siya ng slender. Okay, kapag siya ay stocky, there is a tendency na yung capacity mo, di ba, yung stress, hindi siya magbabakil eh. So, ang mangyayari, maabot niya, tataas yung stress, hindi siya bibigay. So, dadating siya sa point na maabot niya yung part na lagpas dito sa tinatawag natin na proportional limit. Okay? Malakas siya eh. So, hindi siya magbabakil. Yun yung idea. Okay? Hindi siya magbabakil. Okay? So, kapag ka ganun, ang nangyayari, dadating yung point na yung pi squared E over the slenderness ratio squared mo, tanda mo yung E. Ano yung value ng E? 29,000. Tama? Yung 29,000, sabi natin, ano sabi dun sa MEC mo? Diba? Sabi sa MEC mo, yung E is the ratio of the stress to the strain. Tanda mo yan? Hooke's law. Diba? Nasabi, workable siya, gumagana siya kapag nandito ka sa zone na ito, na ang tawag natin is the elastic zone. Sorry, medyo magulo utak ko eh, kahit saan ko na lang nilalagay. Sundan nyo na lang, no? Ayan. So, anyway, nandun lang siya daw sa elastic zone. Okay, ano ngayon? Kung nandun siya sa elastic zone, nakita mo, di ba? Yung E is the slope nito, di ba? Ito yung stress diagram, di ba? Ito yung stress, ito yung strain diagram. Ay, yung, ano mo, sorry, yung stress, pangalan ito, axis, ito yung strain axis. So, stress over strain, basically, slope niya yun eh. Rise over run, tama, rise over run. Okay. So makita mo dito, at any point dito, isa lang slope, di ba? Straight line yun eh. Pero pag umabot ka sa proportional limit, ano ibig sabihin nun? Yun na yung limit na proportional pa siya. Yun yung limit na straight line pa siya. After nun, ano nangyari? Nagka-curve na siya. Kung nagka-curve siya, ibig sabihin yung slope niya, iba na. Kung iba na yung slope, ibig sabihin yung E niya, iba na. Okay? Ngayon ang tanong, paano mo kukunin yung slope nung nasa curve? Tanda mo yung math mo? Ang sabi natin, ano ang slope sa curve? Ma'am, ano mo? Favorite mong prop? Kanina? Kanina tuloy. Ano? Anong tawag natin doon sa slope, doon sa curve? Paano mo ina-account yun? Di ba sabi mo, yung favorite mong calculus? Favorite mo. Mga ganyan. Paano mo daw hanapin yung slope at this point? Sabi mo, kukuha ka ng derivative, naalala mo yun? Yung derivative mo, yun yung slope ng curve. Tapos at every point nito, iba-iba yung derivative, di ba? Okay. So, nagagamit sa tunay na buhay ang calculus, no? Ayan, so, dito papasok yan. Ngayon, ang tanong, paano mo gagawin yun? Yeah, paano mo gagawin yung curve na yan? Okay? Sabi, buti na lang pinag-isipan na nila, no? So, gagawin na lang natin yung dinerive na nila. Okay? Pero nanggaling yan sa calculus, no? Yung formula na ipapakita natin. Okay? So, meron yung curve. Sasabi niya lang, at any point dito sa curve, nagbabago na yan. Okay? At para makuha mo yan, kailangan mo makuha yung slope ng curve na yun. Okay? Which is, hindi natin gagawin, syempre. Di ba? Hindi natin gagawin yun. Okay? Pinag-aralan na nila yan. Sila na nag-isip niyan. So, pag-usapan na natin, paano natin gagawin. Okay, ang pinaka-point lang dito is that, di ba, yung pi squared EA mo kanina, hindi na siya EA. Ano na siya? ETA. Okay, bakit may T? Kasi yung T is, sabi, yung slope doon sa tangent. Naalala mo ba na yung slope nung point na yun, na itong certain point sa curve,
yung slope nito ay equal do sa slope ng tangent sa kanya. Naalala mo, lagi sinasabi yun, di ba? Yung sa, sa calculus mo. Tapos hindi mo naintindihan yun, di ba? Kasi hindi ko rin naintindihan yun nung tinuro sa akin, no? So parang naintindihan ko na siya nung medyo ano na ako, no? Nagbo-board exam na ako. Sabi ko nga sa mga students ko sa CE, no? Sabi ko, dadating, siyempre maraming tinuturo sa'yo na hindi mo naintindihan, pero hindi mo pwedeng kalimutan eh. Kasi dadating yung point na yung mga pinag-aralan mo na hindi mo naintindihan, pero dadating yung point na magko-connect-connect yung mga yan. Dadating yung point na makita mo, related pala siya dito. Parang ngayon, ngayon, alam ko na ito, related dito, diba? May calculus pala. Parang ngayon. Yan, so lahat ng mga pinag-aralan nyo hindi sayang yan. No? Hindi mo palang ma-realize ngayon, no? Pero dadating yung point na magkakakonek yung mga yan, na makikita mo yan. Anyway, yun na. Sabi, ET, bakit ET? Kasi yung slope na yun, yung E, is the slope na tangent doon sa curve. Kaya ET ang nakalagay dyan. No? Kasi nagbabago-bago na siya. Okay, sabi dito, for any material, the critical buckling stress can be plotted as a function of the slenderness ratio. Ito yung curve. Makikita natin na kung mababa ang slenderness ratio, di ba, mababa ang value sa X, ano mangyayari, mataas yung stress na kaya niya maabot, tapos habang lumalaki, di ba, habang lumalayo ka sa X-axis, nakikita mo, yung pinakamataas na kaya mong abutin ay bumababa. Logical naman, di ba, sabi natin, ayaw natin mataas ang slenderness ratio, kasi mas mataas ang slenderness ratio, mas madaling mag-buckle. Madaling mag-fail, di ba? Yeah, so the tangent modulus curve is tangent to the Euler curve at a point corresponding to the proportional limit of the material. Okay, so ito yung sasabi natin na curve ng tangent modulus curve. Tapos ito naman yung tatawag natin na Euler curve. Okay, itong composite column, the composite curve, okay. Bakit composite? Kasi magkaibang curve siya, tama ba? Isang naka-crest, isang nakasag. Okay, tanda mo yung surveying mo, di ba? Crest, sag curve. Okay, so sabi, ang tawag daw sa combined curve na to is the column strength curve, no, which describes the strength of any column for any given material. Okay, so ibig sabihin, kahit anong type of material, ito ang behavior ng column natin. Okay, so whether steel, concrete, diba, or timber, kahit ano yan. Okay, other than Fy, E, and E, which are properties of the material, the strength is a function only of the slenderness ratio. Okay, sabi natin, both the Euler and tangent modulus equations, yung pi squared E over the slenderness ratio squared mo, gumagana lang siya. Gumagana siya kung masatisfy mo yung tatlong condition. Ano yung tatlong condition? Una, ang column ay perfectly straight, which is hindi nangyayari. Diba? No initial crookedness daw. Ano yung crookedness? Kasi medyo may bengkong, parang ganun. May tabingin ng context. Okay? Walang ganong column. Kahit pagkalabas pa lang yan sa manufacturing plant, wala na yan. No? Kumbaga, hindi siya perfect. Okay, walang perfect na material. Okay, pangalawa, the load is axial with no eccentricity. Sabi natin hindi rin nangyayari. Bakit? Kasi kapag kinonect mo pa nga lang siya, tapos nilagay mo siya na hindi naman tumatagos yung beam mo doon sa loob, di ba? Hindi mo magagawa yun eh. Di ba? Kahit nga itagos mo yun eh. Imagine mo, ito yung column mo. Yung beam mo itatagos mo sa loob. Kunyari lang, syempre hindi mangyayari yan. Nasaan ang contact area nila nandito, di ba? So, ito yung part na nai-stress. So, yung force mo nandito. Nandito sa gitna ng shaded area. Wala pa rin siya sa perfectly center. Di ba? Eh, kung tinagos mo doon sa loob yung beam mo, eh, di nahatin yung column mo. Hindi rin pwede. Di ba? So, imposible. Imposible. Okay, so hindi mo rin masatisfy yung option 2. Okay, sabi dito, option 3, option 3 tuloy, requirement 3, okay, hindi, requirement 1, 2, and 3. Okay, requirement 3, sabi, pin daw. Okay, sabi natin, sabi, yung first condition na dalawa, sabi, yun ay kailangan, no, para masabi natin na walang bending moment, no, sa member. Okay, pero sabi natin, magkakaroon daw talaga ng accidental moments, no, dahil sa crookedness, di ba? Hindi perfect material. And pangalawa, sa connection natin, di ba? Hindi naman perfect ang connection. Hindi mo siya matatransfer perfectly sa center. So merong accidental moments, no? So sabi dito, it can be ignored. Bakit? Kasi generally, maliit lang siya. Okay, kung pin ang connection mo, maliit lang siya. Pero kung fixed connection, kailangan mong i-calculate talaga yun. Pero kung pin connection, tapos yung moment is dahil sa aksidente lang, okay lang yun. Okay, may ginagawa tayo doon, ina-account natin yun by using a factor of safety. Okay? Ngayon, ang problema, yung pangatlo, hindi ganun. Okay, sabi dito, the requirement for pin ends is a serious limitation. Okay, so kung hindi siya pin-pin, hindi mag-work yung formula mo. Okay, anong gagawin natin ngayon? Okay, ito yung sabi.
Kung hindi siya pin-pin, magbabago to. Pi squared EA over the slenderness ratio squared, pero imbis na L over R lang ang mangyayari, magkakaroon ka ng K. Okay? Yung K na yan is the slenderness effect factor. Or, sorry, effective slenderness, sorry. Effective length factor. Effective length factor. Okay? Ayan. So, depende sa condition, okay, meron siyang equivalent na value ng K. Okay? Yung una dyan, nakita mo dyan, yan ay fixed. Kung fixed siya, ang value ng K mo ay 0.5. Kung siya ay fixed pin, ang value ay 0.7. Pin slider, meron ka ditong 1. Kung meron kang pin, 1 din. Okay? Kung meron kang, hindi ko alam kung ano tawag dito, parang free end nga ito no? Kasi walang resistance Yeah. Sabi rotation free, translation free, basically free end, para siyang cantilever column, no? Sabi 2, tapos ito naman ay ano din, parang slider din dito. Kaya pinakaiba nito. Dito naka-pin ka, dito naka-fixed ka. Okay? So ito yung mga ano, solohin nyo lang ito, condition. Okay, madali lang naman yan. Kaya yan. Okay? Kaya yan. Explain ka ba natin kung paano na-derive yun? Solohin mo na lang. Solohin mo na lang. Okay. Hindi, sabi ko, pag-aaralan natin ito lahat. Pag-aaralan natin, baka sabi mo, binibitin kita Sayang yung tuition mong mahal-mahal, di ba? Tapos, nag-intake pa sa party ng 2 hours. Parang wala nang ano, wala nang mangyayari din. Wala na sila magawa. Dapat kasi nag-urban planning sila. Kasi, overpopulated tayo. Ayan na. Ang dagdag. Oo nga. Okay na tayo nung ano lang tayo no, nung MITL lang. Nagdagdag pa ng iba. Joke lang. Baka public pa naman to. Baka may makarinig na iba. Wala pala. Alala niyo may babalik ko yung share screen dito. Para ano lang. Tinanggal ko lang para malaki mong makita yung drawing. Baka mamaya tuloy-tuloy natin discussion tapos hindi naka-share screen. Okay? Kunyari, ano siya, fixed. Kung maalala mo doon sa theory mo, inaral niyo din yung mga deflection, di ba? Deflection? Hindi. Yung double integration. Wala kang ganun. Anyway, kunyari inaaral mo. Kunyari sinabi sa'yo na pag fixed support, walang slope doon. Kasi fixed siya meron siyang moment resistance. So, ang mangyayari, at this point, hindi siya wag na nga natin pag-usapan to, hindi nyo pala alamin Kasi may something sa deflection, So, parang hindi mo siya, kailangan alam mo yun. Hindi pala kasama sa struct mo, wag na lang. Solo mo na lang. Okay. Anyway, so ingat, explain sana natin kung may prior prior knowledge ka sana dun. Ay, nako. Anyway, pero naman siya, hindi naman siya complicated. Basically, ang sinasabi niya lang is, yun nga, mayroon kang value ng K kapag iba yung condition. Okay? So, ulit mo na rin yung combination. Pag fixed 6.5, fixed pin 0.7, okay, yung dalawa, 1, yung dalawa, 2. Okay, mo na pansinin yung design. Okay? Yung dun tayo sa theoretical value lang. Okay? Sa theoretical. Yung pangalawang layer, pangalawang row na. Okay, yung 1 lang. Okay, yung 2 kasi ginagamit yan pag-design. Pag hindi siya, kapag hindi natin susunod itong ideal conditions na ito. Okay, doon lang tayo sa theoretical na ito lang. Okay? Yan, so requirements, yan na, malapit na tayo matapos, no? Sabi, ang capacity is stress times area. Parang lang din, parang tension members mo lang, di ba? Stress times area. Okay, ngayon, ang stress mo nga lang dito, isa na lang, no, FCR times area. Tapos, yung mga factor of safety niya, yung reduction factor and safety factor, kaparehas nung fracture. Naalala mo yung fracture? 0.9, tsaka
0.75. Okay, pero dito, yun nga, 0.9 yung fracture. Dito kapag SD, 0.6 yung fracture. Di ba ano yun? 1/1.67 nalalang. Tinatawag natin dati. Rest lang yan. Okay. Ngayon, ito na siya. Malapit na tayo, no? Sabi, ito daw, galing sa critical buckling load. Okay, pero dahil minodify natin siya dahil may K na ngayon. Bakit may K? Kasi hindi laging fix. Hindi laging pin-pin. Sabi natin, para mag-work to na 1, diba, para maging ganito siya, kailangan 1 yung K, which is pin-pin. Paano kung hindi? May variable na value. Okay? Yan siya. So, ito yung Euler load, ito yung Euler stress. Okay? Kapag magkakalculate tayo ng capacity, dito na papasok yung design. Okay, sabi natin sa design, ano lang yan, mechanics lang yan na merong code. Okay, ano sabi ng code? Magdagdag daw tayo ng reduction factor. Bukod doon sa 0.9, meron pa tayong reduction. Okay, bakit to? To account for, sabi dito, to account for the effects of initial crookedness. Kasama na rin dyan yung accidental eccentricity. Okay, sabi natin, di ba, ayaw na natin computein yung additional moment dahil sa ganun, hindi mo naman makukompute yun eh. Diba? Kasi hindi mo alam kung gaano siya ka-crooked. Hindi mo alam kung gaano kalaki yung deformity niya, yung initial deformity. Diba? Hindi mo rin alam kung paano gagawin yung connection. Siyempre, bago ka mag-connection, kailangan mo na makuha yung size. Diba? Paano mo kukunin yung distance ng connection, diba? Kung wala ka pa nga size. Diba? Or rather, paano mo kunin yung distance ng connection kung wala pa pang connection? Kasi nga, para ka mag-connection, kailangan mo na size muna. Diba? So, hindi ganun ang ginagawa natin. Hindi na natin ginagawa yun in detail. So, ang ginagawa na lang natin is we reduce the value. Instead of using yung total value na pi squared E over the slenderness ratio squared, ginagamit natin is 87.7% na lang or 0.877. Okay? Ito ay pwede, sabi kong elastic ang column mo. Pag hindi siya elastic, ang tawag doon ay inelastic, ito yung formula. Okay, ang tanong, paano mo malaman kung elastic or inelastic? Naalala mo yung curve na yan? Okay, sabi natin, ito yung curve, di ba? Okay. Saan mas malakas ang column? Pag elastic or inelastic? Okay, para masagot mo, mas mataas kapag inelastic. Very good. Paano mo nalaman? Yung curve na inuulit-ulit natin simula nung module 1, di ba? Nandito yung sagot lagi, di ba? Ito kasi yung behavior niya. Okay? Nasa na elastic zone, nandito lang sa initial part. Anong inelastic? Yung pag nalagpasan mo ba to? Tama, itong point na to, pasan mo yan, inelastic yan. Okay? Inelastic. Ito yung elastic. Kapag siya nag-fail sa elastic zone, ano ibig sabihin nun? Nandito ka pa lang, di ba? Umangat ka pa lang konti, nag-buckle na siya. Ay, di mababa lang. Kuha niya. Pero kung hindi siya magbabagal, tataas siya ng tataas, hanggang lalagpasan niya to. Tapos ito yung capacity na pinag-uusapan natin ngayon. Ay nandito. Lagpas na proportional limit. Nakuha? Lalagpas. Okay? So ngayon, ang sabi, para malaman mo kung papasok siya doon sa elastic zone or inelastic zone, kailangan mong malaman yung slenderness ratio niya. Yung limit na pag-uusapan natin is ito. Okay? Ano itong limit na to? Yun yung value kung saan itong dalawang to ay equal. Okay? So pag equate mo yan, itong FE, gagawin mong pi squared E over the slenderness ratio squared. Tapos ginamitan mo ng algebra, makikita mo that the value of the slenderness ratio is 4.71 square root of E over Fy. Okay? So yan yung ano niya, no? Yan yung limit. So gagawin mo, i-compare mo siya ngayon. Kung mas mababa yung slenderness ratio niya sa limit, ano ibig sabihin nun? Hindi siya slender. Hindi masyadong slender. Mas mababa sa limit, tama? Bakit isipin mo, may upper limit. Kung mas mababa yung actual slenderness ratio mo, hindi siya masyadong slender. Ano ibig sabihin? Mas maganda, mas mataas yung capacity, lalagpasan niya yung proportional limit. Lalagpasan niya yung elastic zone. Okay, mas mababa, inelastic. Pero kung mas mataas yung slenderness ratio mo kaysa dun sa limit, mas mataas na slenderness ratio, ayaw natin kasi mas slender, mas madali mag-buckle. Kung mag-buckle siya agad, saan siya mag-buckle? Dito sa zone na to. Dun sa tinatawag natin na elastic zone. Okay? Yan lang. No? Kasi hindi siya mahirap eh. Pag mag-solve ka, makita mo ito lang yung solution. No? Tingnan mo yung slenderness ratio, i-compare mo sa limit, kunin mo yung formula, plug in. Tapos, ganun lang siyang kasimple. Ang tanong lang, ano dun sa dalawa yung gagamitin mo? Kaya natin i-explain yung mga concepts para meron kang tamang decision making. Kasi mahirap. Okay, sobrang dali niya lang. Okay, ang problema lang, tama ba yung pipiliin mo? Okay,
Bukod diyan, sabi, meron ka lang isa-satisfy. Parang sa tension members. Ang tension member kasi meron siyang limit na 300. Sabi ang slenderness ratio natin dapat nasa 300 lang. Hindi na natin na-cover last time kasi nandun yung sa dulo ng slide, which is yung sa design of tension members, which is sabi natin hindi na natin kinover, no? Okay. Pero dito, so nakalagay din 200 para sa compression. 300 sa tension, 200 para sa compression. Okay, so bakit daw tayo naglalagay ng limit? Sabi, wala naman yun sa code, hindi nakalagay. Okay, pero for practical purposes, ang recommendation is to use 200. Bakit? Kasi imagine mo to, ito sigurado ako lagpas 200 to. Okay. Ang slenderness ratio nito, pag kinumpit mo, okay, di ba, yung L over R niya, diba? Ano to eh, di ba? Parang ang nipis. Okay, ano nangyari? Meron yung capacity. Okay, yung capacity mo, ang pinakamalaking capacity na pwede mo makuha is Fy AG. Yun yung pinakamalaki. Yung kumbaga mag-yield yung buong section. Pero kung masyado siyang mahaba, hindi siya mag-yield. Ano mangyayari? Yung capacity na makuha mo, hindi mo maabot. Okay, yung capacity para sa certain section na yun ay hindi natin maabot. Bakit? Kasi ang nangyayari, nagbabuckle siya. Okay, ganun yung nangyari sa slender members. Kumbaga, imagine mo to. Nangyari, ito siya. Support ko siya dito. Ito mo. So ngayon, ang mangyayari ngayon, ito na yung unbraced length niya. Ito na yung length niya, di ba? Ito yung length na pwede magbackle. Tingnan mo. Di ba ito madali lang? Pero supportahan ko siya dito. Kapag hindi siya slender, di ba? Kahit anong gawin ko dito, di ba? Hindi na siya ngayon nagbabuckle eh. Kaya bakit? Kasi hindi na mataas yung standardization niya. So mangyari, pwede nang maging mode of failure nito if ever is kapag tinodo ka pa, padurog na siya. Okay? So yun yung talagang capacity na kaya niya maabot. Pero kung gagawin mo, gagamitin mo tong section na to sa ganitong kahaba, di ba? Konting ganun pa lang, wala na siya, fail na siya. So ang point niya is sayang yung materials. Di ba? Sayang yung material, sayang yung section mo kung gagamitin mo siya na slender. So ang gawin mo, huwag kang gumamit ng ganun, di ba? Kasi slender nga siya. Di ba? Magkakaroon siya ng sobrang babang capacity, lakihan mo na lang. Okay? Kumuha ka ng section na merong slenderness ratio na mas mababa sa 200. Okay, yung upper limit natin. Okay? And so, paano natin solve? So, ito yung capacity niya. Sabi dito, 20 feet, pinned ends. Paano ba daw kunin yung compressive strength? And so, kunin mo yung slenderness ratio. Tingnan lang natin kung mag-satisfy. Satisfy, yes. 1, bakit? Pin, 20 feet daw. Ito yung R. Okay, tingnan mo dito. Yung R mo may dalawa. Sabi natin, ano daw yung critical? Kinukuha mo yung capacity. Kinukuha mo yung capacity. Ano yung critical R? Yung strong o yung weak? Yung weak. Okay, very good. Kasi yung weak, dun siya magfe-fail. Dun siya magfe-fail. Okay, kasi mas maliit yung R, mas malaki slenderness ratio, malaking slenderness ratio, mas mahina. Diba? Sabi natin, nasa denominator yung R. L over R yun eh. Okay, and so 2.48. So alam mo na yung gagamitin mo. Ayan na. 2.48. So 96. Ayan. So ang limit natin is 4.71 square root of E over Fy. 113. Mas mataas ba o mas mababa? Mas mababa. So kung mas mababa, ano ibig sabihin? Mas mababa. Ito yung capacity. Ito yung limit. Mas mababa. Mas maganda. Slenderness ratio yan eh. Mas maganda, ibig sabihin, hindi siya lalagpas doon sa proportional. Sorry, ulit. Mas mababa, ibig sabihin, mas hindi slender. Mas hindi slender, hindi magpa-fail agad. Kung hindi magpa-fail agad, lalagpas siya doon sa proportional limit. Kung lalagpas siya sa proportional limit, ang tawag sa kanya ay inelastic. Tanda mo yung ito, di ba? Straight lang siya. So pala tandaan ko dyan, kapag mag-iisip ako, alam ko lang, di ba, elastic, inelastic. Pero ano yung formula dito sa dalawa? Kasi baka mabaliktad mo eh. Okay. Simple lang yung elastic, di ba? Straight line lang. Okay. So siya yung simpleng formula. Kapag nandun sa curve, yun yung magulo eh, di ba? Kasi ano siya eh, nag-curve na siya eh, di ba? So yun yung magulong formula. Anong ibig sabihin nun? Okay. Tingnan mo dito. Ito kasi, ano lang eh, constant lang eh. Di ba? Linear lang siya. Di ba? 0.877 FE lang. Yun lang, simple lang. Pero tingnan mo to, yung FE mo nandun sa exponent. Pag grinaph mo yan, magulo yan. Di ba? Nagka-curve yan kapag grinaph. Okay, so yun yung palatandaan ko, no? Kapag elastic, yun yung straight line. So kung straight line na siya, simple lang yung formula. Di ba? Number times FE lang. Okay. Kapag inelastic, yun yung nagka-curve part, so medyo complicated yung formula niya. Hindi naman sobrang complicated, di ba? Pero medyo, kasi nasa exponent yung FE mo. Okay. Yung sinasabi niya. Okay, so since inelastic range tayo, dun tayo sa magulong formula, 0.658 raised to Fy over Fe times Fy. Okay, so makuha mo to, and so para makuha mo to, kailangan mo ng Fe. Yung Fe is the Euler's formula na modified, yung K.
di ba? Yung K, sabi ay manggagaling sa condition, sa end condition, sabi siya ay pin ends. So, pin-pin. Kung pin-pin, yun ay 1 kasi sa table, kumala lang. Okay, and so, yun na. Plug in, merong stress, multiply sa area, may force. Ito na yung force. Pero sabi natin, nominal pa lang yan. Wala pa dyan yung design, di ba? The design capacity is, multiply mo ng phi, kung LRFD, divide mo ng omega kung ASD, or multiply mo na lang 0.6. Sabi natin, magkapamilya to, di ba? Kapamilya yan. So, ito, divide mo ng 1.5, ito na rin. Okay? Okay. Ngayon, may other concept pa tayo i-discuss, no? Ano yung other concept? Sabi, local instability. Okay? Instability pala man, instability. Kaya sabi nun, yung column mo, di ba? Yun nga, column. Bukod sa pwede siya mag-fail overall dahil magbabakal siya. Depende din, may mga parts din siya, di ba? Yung I-beam mo, di ba? Yung wide flange mo, may web, may flange. Yung mga yun, meron din silang mga slenderness ratio. Okay. Pero imbis na L over R, ang ginagawa natin, kinocompute natin yun as width to thickness ratio. Okay? May tendency kasi na mangyari, mag-fail siya, pero yung part niya lang. Okay, silipin natin dito. No? May tendency na mag-fail siya, partly lang. Okay, halimbawa ito, ang tawag dito ay local buckling. Ang nangyari, kung makita mo na yung flange niya, okay, ang tawag yan is flange local buckling. Okay? Tapos makita mo dito, ayan, no, na UP yung web niya. Ang tawag yan is web local buckling. Okay? So, ganun din sa di ba? Ganun din sa compression members, no? Meron ding tendency na mag-fail yung part niya lang. Siyempre, kung nag-fail yung part niya, edi hindi na magagamit yung buong section. Considered as failure na rin yun sa buong section. Okay, so paano mangyayari yun? So, kailangan lang natin masatisfy yung mga condition na ito. Pag hindi na-satisfy skipan ko na, no? Kwento lang naman yun eh. Kwento lang yan. Tsaka hindi natin ito kasama sa exam. Okay. Concept lang natin. Okay. Ano yan eh? May calculation kasi yan dito. Ay, wala pa. Mamaya, may calculation kasi yan na hindi rin naman namin diniscuss. I mean, hindi rin namin sinama sa coverage. So, i-summarize ko na lang para mabilis yung discussion. Okay, point niya na dito is that may local stability. Okay, there's a tendency na mag-fail yung part niya lang. Okay? Magpa-fail yun, okay, may tendency na mag-fail yun kapag di ba ito yung mga limit, makita mo dito, less than or equal. Less than or equal. Pag nalagpasan yan, ang tawag natin doon sa part na lalagpas ay slender. Okay? So, halimbawa ito, lumagpas yung B over T nung flange mo kumpara doon sa limit. Slender yung flange niya, magkakaroon ng flange local buckling. Kung ito naman yung web, yung lumagpas sa limit, tawag doon ay web local. No? Web local. Okay? So kapag lalagpas siya, ang mangyayari dito, magkakaroon lang tayo ng calculation na additional. Okay? Bukod doon sa kanina pinag-usapan natin na dalawang formula, ito pa rin yun. Hindi yun eh, 0.877 tapos yung 0.658. Ang mangyayari lang, magkakaroon ka lang ng value ng Q. Okay? Yung Q, may calculation yan, okay, na hindi na natin i-discuss, hindi kasama sa coverage natin. Okay? Pero yun nga, ang point is, pwede ka bang gumamit ng section na slender na magkakaroon ng local buckling? Pwede. Okay? Pero hanggat maaari, iwasan. Okay, bakit? Kasi nga ayaw na nga natin nagbabakil yung overall di ba? Tapos pipili ka pa na nagbabakil yung local lang, di ba? So hindi kasi siya efficient. So ang mangyayari, bukod sa mga reduction na yung mga reduction factor na meron ka pang reduction na Q. Okay, yung Q, bababa palalo siya. Okay, so yun yung yun yung point niya. Okay, and so kapag may local buckling, kapag nakita natin slender member, pwede ba gamitin? Yes, pwede pa rin. Meron nga lang calculation for Q. Okay? Na hassle gawin. Okay, so para mas simple na lang, di ba? Iwasan mo na lang. Yun lang yung point niya. Okay, makita natin dito sa sample problem 2. And sabi niya lang, check mo daw for local stability. So gawin mo lang, tingnan mo lang yung capacity niya ng web tsaka flange. Ito yung sa web, ito yung flange. Okay, BF over 2TF, compare mo sa limit. Ito yung limit niya, 0.56 square root of E over Y. So mababa, hindi siya slender. Hindi slender yung flange, okay. And so web naman, ganoon din. Plug in mo lang, limit, compare, mas mababa, okay ulit. So okay parehas ng slender, remember. Simple lang, no? Ang problema lang dyan, yung yung formula mo, no? Yung limit mo. Kasi nasa ulo lang yan. Okay? And so, ayun, ngayon ang tanong mo siguro, sir, saan nanggaling yung yung nakalagay kasi H minus H over TW, di ba?
Bakit naging D-2K? Saan galing yung D-2K? Okay, yung D-2K is ito kasi yung D. Kung makikita mo dito sa properties table, walang ano yan, walang H. Okay. Yung H na tinutukoy niya is ito, yung part ng web lang. Okay? Hindi kasama itong parang naka-curve dito sa part na ito. Kasi ano yun eh, sa ano, may ganun yan eh. Parang may pa-curve yan doon sa connection. Hindi yun kasama sa count. Okay? Kasi doon tayo sa manipis section, yung sa web lang mismo. Okay? Ito yung kinoconsider. And para makuha mo yun, kailangan mo ng D, yung overall, minus yung K. Ito yung K. Yung distance from the top hanggang doon sa end ng curve dito sa connection nila. Okay? Yun yung value ng K. Eh, may K ka sa taas, may K ka rin sa baba. Okay? Kaya, ang nangyari doon, D-2K. So, ganun lang siya. Simple lang, no? Simple lang. Tapos ang concept niya lang is that ang gagawin natin, i-check lang natin siya, tapos makikita natin na hindi siya slender. Okay? Ayun lang, simple lang. And so, sa solution mo, ganun lang din. Okay, so simplify na natin yung discussion kasi yun lang naman yung pinaka-point ng mga nakalagay. Okay? Ngayon, more on effective length. Okay, malapit na tayo matapos. Okay? Last na to. Sabi natin, di ba, meron kang column na kapag nilagyan mo ng support, mag-fail by buckling sa weak axis. Ngayon, tanungin kita, ano kayang remedyo doon? Kung hindi ka magbabago ng size ng column mo, paano mo siya papalakasin? Paano mo ito papalakasin na hindi ka nagtataas ng size ng column? Ano ang mode of failure? Buckling, which is related to the slenderness ratio. Ang slenderness ratio is L over R, yung R ay property. Pero sabi natin, hindi ka nga pwede mag-upsize eh. Anong pwede mong baguhin? Yung L over R. Hindi mo pwede baguhin yung R. Anong pwede mong baguhin? Yung L. Yun yung unbraced length. Yun yung length na pwedeng mag-bend. Okay? Ngayon, kung ito, halimbawa, lagyan ko ng support sa gitna. So, nandito. Pag ito nilagyan ko ng force, hindi na siya nagbe-bend hanggang sa ilalim, di ba? Ang nagbe-bend ito na lang. Tama? So, nangyari, ito na lang yung kinoconsider. Okay? Ang L over R mo, count mo, ito yung L. So, syempre, yung R niya, yung R no section. Okay? So, binabawasan natin yung unbraced length niya by providing the support. Okay? Magpo-provide tayo ng support. So, yun yung nangyari dito. Makita mo dito. Ayan. So, ito yung wide flange mo. Ayan, nakaganyan siya. Okay. Ito yung strong axis niya. Ito yung weak. Nakaganyan na. Ginawa niya, nilagyan niya dito ng beam. Nakaganyan yung beam. Okay. Okay, nandito sa gitna. May nakasupport ganun. Okay. Kung may ganyan ka, so anong nangyari? Pwede siyang mag-buckle dun pa rin sa weak, pero hindi na natin sigurado. Okay? Bakit? Kasi ano eh, magkaiba na yung ratio niya eh, di ba? So, ang gagawin mo ngayon, titingnan mo kung sino na mag-govern, yung strong ba o yung weak axis. Kapag meron ka mga intermediate support, isusolve mo na parehas. Kung parehas sila na magkasing haba, obviously, sa weak axis mag-govern, tama? Pero kung lagyan mo to, hindi mo na alam ngayon, di ba? Hindi mo na alam. Kasi what if 5 to, di ba? Hindi na, ganyan lang. O, saan to? Saan to mag-fail? Sa strong o sa weak? Hindi mo na alam. Kasi hindi mo na alam yung ratio niya eh, di ba? Yung strong axis mo, di ba? Yung strong axis mo ay ang unbraced length po pag ganun pa din. Pag ganun. Mahaba yung length pero malaki ang R. Yung weak axis mo naman, maliit nga yung R pero mas maliit din naman yung length. Di ba? So depende sa combination ng numbers, pwede mag-govern yung isa over the other. Okay, so anong point nito? So isolve mo lang parehas. Okay, sabi dito, and so basahin natin, no? And so if compression members supported differently with respect to each of its principal axis, the effective length will be different for the two directions. Yun nga, kapag magkaiba ng support, magkaiba ng unbraced length. Okay, for the given figure, W shape is a column braced by horizontal members in two perpendicular directions at the top. Okay, tapos sa gitna daw, naglagay daw ng pangalawa. Okay, so sabi dito, buckling about the minor axis would have to be in second buckling mode corresponding to an effective length of 13 feet. Okay, so ayun, nakakita dun, nakalagay sa letter A. Okay, pag nag-buckle siya, di ba, supported dito, supportahan natin yun. Ayan. Ayaw niya. Ay, nakatago pa. Ano ba ito? Ayan, yan. Okay. Natin yan. Ito yung nangyari. Walang daya yun, ha? Hindi ko pinipilit yan, ha? Sabihin nyo, pinipilit ko lang. Yan, ha? Okay. Yan. Pero kapag hindi ko supportahan yan, doon. Supportahan natin dito sa gitna. So, yun yung sinasabi niya doon. Okay? Ay, pala. Hindi kita sa video. Anyway. Um,
And sample problem 3, di ba? Sabi dito, 24 ka doon sa kabila, tapos supported siya sa every third points. So kung 24 divided by 3 is, ano na siya? 8, di ba? So, kapag ka naglalagay tayo ng support dyan, ang assumption natin, usually, naka-pin-pin. Okay? So, yun na lang, doon na lang tayo. Huwag na natin isipin yung mag-fix-fix pa siya. Basta pin-pin lang. Okay, intermediate point, pin-pin, ibig sabihin yan, shear connection. Okay? Ayan. So, pin-pin siya initially, tapos pin-pin din yung gitna. So, makita mo dito, ito ay ang embrace length niya ay 1. Okay, tapos dito naman, ito, pin-pin din, pin-pin, pin-pin. So, basically, lahat ng K niyan ay 1. Okay, so 1, 1. So, basically, solve mo na K over R. Ay, dito pala muna, no? Check natin kung may local instability. Ito natin, actual limit, mas mababa. Actual limit, mas mababa. Parehas mas mababa. Non-slender, simple lang. Diba? Ang nagpahirap lang yung value nito. Kasi kanina, di ba, meron ka ng 4.71. Meron ka pang 0.56. Meron ka pang 1.49. Okay, yan lang nagpapahirap eh. Diba? Yung mga empirical formula natin. Okay, pero yung pinaka-procedure, simple lang. Tama ba? Simple lang procedure. Actual over, compare mo dito sa limit, actual limit. Simple. Tama ba? Hindi mahirap intindihin yung solution niya. Kasi ano ba ang solution niya? Kung actual versus limit, mas mababa. Okay. Yun lang. Yeah. Ang mahirap lang yung numbers. Okay. Plug-in lang naman yan eh. So, sasoluhin mo lang yung mga formula natin. Okay? Yan. So, K over R. Yan o. K nung strong axis, length ng strong axis over the R ng strong axis. Tapos dito, di ba, yung weak axis mo supported at third points. So, from 24, naging 8 na lang yung length niya. Yung K mo ay 1 pa rin kasi pin-pin yun. Okay. Tapos, times 12, di ba? Para ma-convert mo siya sa inches, di ba? Kasi ito 24 feet, ito 8 feet, yung 12 dyan ay para sa conversion. Ito yung RY, okay? 2.51. Mas mataas ang RX kaysa sa IY. Okay, kita mo naman dito. Yan, tingnan natin na. Ayan, RX 5.28, RY is 2.51. So, yun yung plug-in dito. Okay, kanina kasi diniretso natin yung weak axis, di ba? Kasi parehas na naman yung haba niya. Pero kung magkaiba na sila ng haba, isusunod mo parehas. Ngayon, makikita mo dito na ano na mas malaki, yung strong axis o yung weak axis? Yung strong axis na. Okay, ano ibig sabihin? Mag-fail na siya doon sa strong axis. Okay, may tendency na siya mag-fail doon sa strong axis. Bakit? Although mahina yung weak axis in terms of bending, mas maliit naman yung embrace length niya. Di ba? So yung combination ng element niya, mas maliit na yung value kumpara sa strong axis mo. Okay, dahil doon, pipiliin mo na yung critical slenderness ratio, which is in this case, ang critical mo na is yung strong axis. Okay, 54. Yung 54, i-compare mo. Makita mo na mas mababa siya. Mas mababa, meaning mas maganda. Mas maganda, meaning lalagpasan niya yung proportional limit. Di ba? Mataas yung makukuha niya. Kung mataas, pupunta siya doon sa curve. Kung pupunta siya sa curve, ang tawag doon ay inelastic. Yung inelastic is yung magulong formula, may exponent. Okay, so yun yung gagamitin natin. Ito yung formula. Okay, kailangan mo ng Fe. Ang Fe is the Euler. Yeah, pi squared E over the slenderness ratio squared. Yung slenderness ratio na gagamitin is yung critical, 54, nang nanggaling sa strong axis. Tama? Okay, bakit nasa strong axis? Kasi nga, sinuportahan mo yung weak, mas mababa na ngayon yung slenderness ratio. Okay, strong axis ang failure, so strong axis ang slenderness ratio. Okay, stress capacity niya is 96 KSI. Plug in mo dito. Di ba? FCR is 40. O, may stress ka na. Paano nakasunod? E di, multiply mo ng area. Di ba? Multiply sa area, di ba? Times the mga factors of safety, di ba? Reduction factor, safety factor. Final answer. Di ba? Mukha lang maraming sinabi ko, pero simplify natin. Paano yung solution mo? Tingnan mo muna kung may local instability. Lagi mo makikita yan na wala. Okay? Kasi pipiliin ko yan na walang local instability. Kasi pag nagkaroon, magsasolve ka ng Q na hindi naman natin diniscuss. So wala ka sagot, di ba? Basically, papakita lang natin to for formality. Okay, kasama sa solution, pero alam mo lagi na lalabas is non-slender. Okay, so at least wala ka na masyadong isipin sa part na yun. No? Pakita lang natin to, sabihin natin non-slender. So puproceed tayo na walang Q. Yun yung pinaka-point nun. Okay, ito ay gagawin para maipakita natin na hindi natin gagawin yung additional step for solving Q. Okay, laging walang Q. Tanda na, lagi wala tayong masasolve na Q. Okay, piliin ko yan na laging non-slender ang member natin. Pagkatapos na anong gagawin mo, kukumputin mo yung slenderness ratio, yung actual. Pwede mag-govern yung weak, pwede mag-govern yung strong, depende. Depende sa combination ng numbers.
Kukunin mo yung mas malaki, kasi yung mas critical. Iko-compare mo sa limit. Tapos, pag kinompare mo sa limit, tsaka mo i-decide kung anong formula. Pag nakuha mo na yung formula, i-plug in mo lang yung value. Pag pinalagay mo yung value, makuha mo yung stress. Pag nakuha mo yung stress, multiply mo sa area. Simple lang. Okay? Ano yung limit, di ba? Compare, makuha mo yung formula ng tama, plug in mo yung value, multiply mo sa area, final answer. Okay? And so, hindi dapat siya mahirap in terms of procedure. Kasi kaya mong i-summarize yung procedure in 3 or 4 sentences eh. Di ba? Kaya mong i-summarize yung pinapagagawin mo ng gano'n lang, di ba? Check, di ba? Local stability, wala. Okay. Compute the slenderness ratio compared to the limit. Kung yung formula, solve, simplify. Yun lang. Dalawa lang naman yung formula eh. I mean, doon sa, sa FCR, dalawa yung formula. So, pipili mo lang, ano doon sa dalawa? Diba? Elastic or inelastic? Yun lang. Design, ito, hindi na to kasama. Okay? Kasi ito, iteration na yan. So, kapag sinama natin ito, medyo mahaba siya. Okay, pero ang tanong, sige, in actual, paano natin ginagawa yung design? Ito kasi, suggestion ito kapag ima-manual mo siya. Okay, may mga ganyan, select shape, yung ganyan. Okay, pero halimbawa, kahit hindi mo naman alam yung step-by-step procedure na yan, okay lang. Kasi sa tunay na buhay, hindi naman namin yan sinusunod. No? Kasi sa tunay na buhay, gagamit ka ng software. Kapag nakita mo, niran mo, tapos bagsak yung member, upsize mo lang. Ganun lang siya. Nawala na yung ganito-ganito na yan, may area ganyan. Another method is yun nga, tawag doon na parang, parang ina-adlib mo. Paano yun? Pagbagsak, palitan mo section. Ganun lang. Tapos try ka na mas malaki. Di ba? Pagbagsak pa rin, try ka na mas malaki. Bagsak pa rin, try mo na mas malaki. Paulit-ulit lang. Ganun lang. Kahit hindi mo alam to, okay lang. Okay. Ganun lang naman eh. Ang pinagkaiba nito, doon sa mga hindi pa nag-AR-137, no? Sa AR-137 kasi, that is still, RCD, that is Reinforced Concrete Design. Kapag nagde-design ka doon, meron ka ng section. May section ka na ng concrete. Tapos, para magbago yung capacity niya, lalagyan mo siya ng baka. Okay? So, ibig sabihin, kunyari, 200 by 400 yung beam mo. Iba-iba yung capacity nun eh. Depende kung ilang bakal yung nilagay mo. Pero sa steel, di ba? Yung section na yun, wala ka na magagawa doon. Hindi mo na i-reinforce yun. Unless gagawin mo siyang composite, pwede naman. Di ba? Pero ibang usapan na yun eh. Tama ba? Yung I-beam mo, lalagyan mo ng plate dito. Pwede parang kung isipin mo, reinforcement niya yan eh. Okay. Pero ibang usapan na yan. Di ba? Kasi hassle pa yan, kukonektahin mo pa yan dyan. Or pwedeng gawin mo, pumili ka na lang ng mas malaki. Di ba? Ito gagawin mo lang kapag wala nang choice. Kunyari, may project kayo, tapos sabi nyo, kayo kasi nagsasabi nito eh, bawal nyo lakihan yung column. Hindi gawin natin composite. Sa mga ganun. Okay, kapag may mga space limitations tayo, yan, dun nangyayari yung mga weird shits, no? Yung mga kakaibang methods, okay? Pero hangga't kayang lakihan lang na lakihan, edi lakihan natin. Pero kung limited tayo ng space, yan, diyan nangyayari yung mga kakaiba. Katulad nun, yung mga composite columns. Di pala composite, sorry, built up columns. Yung composite column kasi ay yung concrete na hindi mo na pwedeng lakihan kasi sabi nyo, so lalagyan natin ng bakal sa loob. Steel section. Ayan, so mga ganun. Composite column ito. Okay. Ayan, so yun yung compression members natin, no? For next meeting, pag-uusapan naman natin ay yung mga beams. Okay, naalala mo, sabi ko sa'yo, yung pinakamadali ay yung prelim. Okay? Kasi dito, nakita mo medyo madali pa, di ba? Kasi ano yan eh, sabi natin, mas madali lang yung prelim. Kasi sa prelim, di ba, ano lang, gross area, tapos net area, babawasan mo lang ng butas. Dito, mas mahirap lang ng konti kasi magko-compare ka sa limit, tapos may dalawa na yung formula, hindi lang isa. Last time kasi isa lang, di ba? Stress area lang. Ito stress area din, pero yung stress mo, nagugulo na. Okay, ito na yung masaya. Okay, next meeting, pag-uusapan natin yung ito. Okay? So ito na yung mga formula mo. Okay, pero wait, there's more. Hindi pa yan yung mahirap. Ito yung mahirap. Pero mag-index ka ba? Yan, so ano yan? Nga, may index siya, pero yun nga, medyo magulo siya. Tsaka medyo mahirap. Actually, kapag tinype mo yan, hindi yun kasya sa calculate. So, mahaba talaga siya. Kaya ang ginagawa dyan, may technique dyan na ini-store sa calcu. Okay, para maipasok mo siya kasi sobrang haba nga niya. Ayan, so, ayan, RK naman kayo, nasa may index na kayo dito. Ano? Yung mga pahirapan natin dyan, yung mga sila.
And so sa atin, sabi natin itong AR136 supposedly mas easier version ng CE136. So sa inyo, mas madali ng konti yung mga problems. Mag-i-index tayo. Okay, pero siguro emphasize ko lang no, hindi sure pass. Okay? Hindi sure pass. Lalo yung mga graduating, no, kailangan pagsikapan. Bakit? Kasi sayang, di ba? Kung ito na lang naiwan mo, tapos papagsak ka pa, di ba? Wag naman. Okay, yun lang, no? Okay, point is, mas madali siya relatively. Okay, pero hindi sure pa. So, hindi pwedeng ipetics, no? Yun lang. And, yun nga, next meeting, kung kaya, wag umabsent kasi mahirap siya. Okay? Hindi naman sobra. Pero, siguro times 2 ng compression. Kasi yung compression may ano, di ba? Sige, siguro ano, silipin lang natin mabilis lang. Paano mo gagawin yung, ano, yung flexural members? Okay, gagawin natin. Ito lang siya, no? Okay. Ito na yung pinaka-summary eh. Paano mo gagawin yung flexural members? Okay, ano lang, pasadahan lang natin. Silipin lang natin yung pag-uusapan next meeting. Paano gagawin daw? Parang compression lang din. Okay, na may limits, tapos ko-compare mo yung numbers dun sa limits. Ang pinagkaiba sa compression, dalawa yung pwedeng mangyari. Dito tatlo. Okay, may dalawang limit, low, para pa. Kung i-graph mo kasi ganito yan eh. Yung LP, LR, tapos mga ganyan. Kung dito ka, may formula, yun, yung plastic, sabi, yung nominal moment is the plastic moment. Yeah. Kung nasa gitna, ito yun, yung pangalawang formula. Kung nandito naman, nandito sa pangalawang formula. Okay, so yung tatlong capacity mo. Okay. Pero bukod doon, na nagpapagulo, ano yung value ng LB tsaka LP? Yung LB and LP ay yung kaninang mahaba, LB tuloy, LR pala, LRLP. Ano yung LRLP? Ito yung LP, maliit lang. Ito yung LR, yung magulo. Okay. So, ganun siya. Okay, kung isa-summarize mo siya, hindi naman din siya masyadong mahirap kung summary lang pag-uusapan kasi ang gagawin mo nga lang, titingnan mo kung saang condition papasok. Bawat condition may formula, ipa-plug in mo lang yung formula, tapos na. Yun lang. Ang tanong lang, ano yung formula? Okay? Or tama ba yung napili mo na formula? Okay? Yun lang nagpapagulo sa steel, no? Pero generally, hindi siya mahirap kung isa-summarize mo sa sarili mo. Ito lang talaga yung mahirap yung mga formula, no? Okay, ayun. So, yun yung pag-uusapan natin next time. So, kung kaya, wag umabsent kasi nga, ayan. After nito, and so module 3 na, ang module 3 is connection. Medyo mas madali ng konti yun kumpara dito. Okay? Mas madali kasi walang mahabang formula, pero mas mahirap kasi doon mag-a-analyze na talaga tayo. Ito kasi formula-based eh. Yun, medyo mas mahirap kasi babalikan natin yung mga MEC 3 concepts. No? Yan. So, nga, sabi ko sa'yo, pahirap na siya ng pahirap, no? Kahit ito medyo madali, kasi magulo, pero may index card ka. No? So, formula-based pa rin naman siya. Marami ng alam. Okay? Ayun lang. So, sige, kung wala nang tanong, yun na yun. Tapos, yung mga late, ano na lang, i-tanda sa natin.